Sa Kolkata, India, isang trainee doctor ang naging biktima ng panghahalay at pagpaslang sa ospital kung saan siya ay nagtitraining. Posible kayang may tinatago o may kinalaman ang mga matataas na tao, kabilang na ang mga opisyal ng ospital at ng gobyerno? Tara, isa-isahin natin ang nangyari kay Dr. Momita Debnath. Ang India ay isang bansa na puno ng kasaysayan at makulay na kultura, kung saan nagtatagpo ang mga sinaunang tradisyon at modernong gawain. Para sa marami, ito ay isang lugar ng oportunidad at mga pangako. Ngunit sa ilalim ng kanyang pag-unlad, nakatago ang isang kwento ng pakikibaka at hamon, lalo na sa mga kababaihan. Sa mga abalang lungsod at tahimik na baryo, ang mga babae sa India ay gumagawa na ng mga kahangahangang mga desisyon. Di tulad ng dati, ngayon ang mga paaralan at universidad sa India ay punong-puno na ng mga babae. Nasabik na matuto at magtagumpay. May mga babae rin na nakakuha ng papel bilang mga leader, negosyante at profesional, katulad ng pagiging doktor. May mga batas na rin na ipinatupad upang protektahan ng mga babae, patunay ng pangako ng India sa pagsulong ng karapatan ng kababaihan. Ngunit tila kulang pa ito. Dahil ang katotohanan ng buhay para sa maraming babae sa India ay may ibang kwento. Si Dr. Momita ay nakatapos na ng MBBS na nangangahulugang Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery na kinakailangan degree upang maging doktor. Ang mga trainee doctor or intern ay karaniwang nakatapos na ng MBBS at nagsasanay na sa mga ospital. Kahit na siya ay may ganitong degree at nagtitraining ng kanyang post-graduation, siya pa rin ay naging biktima sa ospital kung saan siya mismo nagtatrabaho. Si Dr. Momita Debnath, 31 years old, ay nagtatrabaho sa RG Kar Medical College sa Kolkata, ang kabisera ng Bengal, isang ospital na itinatag noong 1880s. Masaya si Dr. Momita na nakakatulong siya sa iba at natutupad na ang kanyang matagal na pangarap. Ngunit darating ang gabi na babaliktad sa kanyang buhay. Itong August 9, 2024, matapos ang 36 hours na duty na walang pahinga, siya ay nagpasyang kumain ng hapunan kasama ang mga kasamahang doktor bandang alas 2 na madaling araw. Kasama niya ang 4 na katrabaho. Nang gabing iyon may sikat na javelin throw competition sa India at umaasa silang makakamit ni Neeraj Chopra ang gintong medalya. Bagaman nakuha ni Neeraj ang silver na medalya, ay masaya pa rin si Dr. Momita at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ng event, umalis ang 4 niyang kasamahan at nagpasya itong magpahinga sandali sa seminar room. Dahil sa wala pang lugar sa ospital para makapagpahinga ang mga babaeng doktor. Karaniwan na para kay Dr. Momita na magpahinga sa seminar room. Dito walang CCTV cameras o security arrangements. Mga alas 3 na madaling araw lumapit sa kanya ang isang trainee doctor at pinakita ang isang ulat. Di nila alam na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita ang mga ngiti ni Dr. Momita. Pagkatapos ng pag-alis ng trainee doctor, nakatulog na si Dr. Momita sa seminar room. August 10, 2024, isang panibagong araw para sa mga nasa ospital. Puno ng kasiglahan at saya, ngunit ang maaliwalas na umaga ay biglang nagbago nang isang staff ng ospital ang pumasok sa seminar hall ng campus. Ito'y nagdulot ng isang nakakatakot na eksena na nagbago ng lahat. Isang walang buhay na katawan ang natagpuan. Babae na halos walang sablot at nakahiga malapit sa podium. Kung titignan, halatang dumaan siya sa matinding paghihirap. Ito'y batay din sa pulang likido na nakapaligid sa kanya. Agad tumawag na pulisya ang nakakitang staff. Pagdating ng mga pulis, agad nilang hinala na siya ay inatake at pinaslang. Dinala agad ang kanyang katawan para sa autopsy. Agad na kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Dr. Momita. At lahat ay nagkaroon ng iba't ibang kuro-kuro tungkol sa insidente. Sa panahong ito makikita rin sa social media na may isang video ang naging viral na umano'y nagpapakita ng huling sandali ng yumaong Dr. Momita. Ang video na ito ay nagdulot ng matinding emosyon at alalahanin na nagbunsod sa marami na tanungin kung ito ba ay totoo. Ayon sa mga research, ipinabahagi na ang video na ito mula pa noong August 15, 2024. Bagaman ang ilang unang video ay tinanggal na ngayon, ang mga post na iyon ay nag-angkin na ang clip ay isang pagkakataon kung saan ang yumaong doktora ay nagre-record pa ng kanyang huling sandali at pinadala ito sa kanyang ina. Gayunpaman, walang makitang ulat mula sa international na media tungkol sa isang video
na pinadala sa ina, maraming netizen ang nagbigay diin sa hindi kaugnay na viral na video. Hindi matukoy kung saan ang pinagmula ng video, mukhang isang eksena mula sa isang palabas at ito'y hindi mukhang recording mula sa biktima. Sa mas malapit na pagsusuri, mukhang hindi tugma ang mukha ng nasa video at ng nasawing doktora. Ayon sa Kolkata Police, ang katawan ng doktor ay natagpuan sa masamang kondisyon sa loob ng ospital. Dahil sa tindi ng kanyang mga pinsala at mga pangyayari ng kanyang pagkasawi, hindi posible na siya ay kaya pang makapag-record ng kanyang sarili sa panahon o pagkatapos man ng pag-atake. August 16, 2024, isang malaking pag-usad sa kaso ang nangyari. Bago magtakip silim, natagpuan ng mga pulis mula sa Lalbazar Station ang pangunahing suspect sa krimen. Nakilala nilang suspect dahil sa isang wireless headphone na natagpuan malapit sa labi ng doktora. Nang nireview ng pulis ang CCTV footage mula sa entrance at emergency area ng ospital, napansin nila ang isang tao na may parehong wireless headphones. Ang taong ito ay hindi estranghero sa ospital, bagkus siya ay isang police volunteer na dating cook sa ospital at kilalang trained boxer na madalas tumutulong sa mga staff. Ang pangalan ng lalaking ito ay si Sanjay Roy. Tinuturing siya bilang isang volunteer at hindi siya ganap na pulis. Ang mga volunteer ay tumutulong lamang sa mga pulis para sa mga insidente o sakuna at tumatanggap ng sahod na humigit kumulang 3,000 rupees o humigit kumulang 2,000 pesos lamang kada buwan. Nang matuklasan ng mga pulis ang kanyang pagkakakilanlan at nakita siya sa CCTV footage, agad nilang tinungo ang kanyang bahay. Nang siyasatin ng kanyang bahay, natagpuan nila ang kanyang sapatos na mayroon pang mansya ng pulang likido at ang Bluetooth headphones na nakuha ng mga pulis na hindi nakukonek sa anumang cellphone ay agad na kumonekta sa cellphone ni Sanjay. Tulad ng bawat kriminal sa ganitong mga kaso, ay umamin sa kanyang krimen nang hindi nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi niya sa mga pulis na noong gabi ng August 9 and 10, pumasok siya sa ospital ng ilang beses. Siya ay lasing nung gabing iyon at mga alas 11 o alas 12 ng gabi. Una itong pumasok sa ospital ngunit umalis din matapos ang ilang sandali. Uminom siya muli at muling pumasok sa ospital mga bandang alas 3 o alas 4 ng umaga. Siya ay tumungo sa seminar room kung saan nakita niyang natutulog si Dr. Momita. Dito ginawa niya ang mga bagay sa doktora na kahit sino ay hindi kakayanin. Tila masaya pa siya sa kanyang ginawa dahil matapos gawin ang krimen, umuwi pa siya sa kanyang bahay at mahimbing na natulog. Nang magising siya, ang unang ginawa niya ay nilabhan ng kanyang mga damit na may mga mansya. Si Sanjay ay lubos na nauunawaan ang kasuklam-suklam ng kanyang ginawa. Kaya't sinasabi niya na kahit siya ay mahatulan na masawi, ay hindi siya magsisisi. Sa panayam sa mga kapitbahay, siya ay tila isang masungit na tao na nagkaroon ng 4 na asawa. Ang 3 kasal niya ay natapos dahil sa sinasaktan niya ang mga ito at sa matinding alitan. Habang ang isa sa kanyang mga asawa ay nawala ng buhay dahil sa malubhang sakit. Samantala kasama niya sa bahay ang kanyang ina at 2 kapatid na babae. Isa sa kanyang mga kapatid ay nagtatrabaho din sa batas. Ang 3 babae na kasama niya sa kanilang tahanan ay hindi nais makipag-usap tungkol sa kanya. Sinasabi nila na wala silang pakialam sa kanya at kung ang pulis, gobyerno o korte ay hahatulan siya ng pagkasawi ay hindi sila makikialam at ayaw nila makita pa ang kanyang pagmumuka. Ang kanyang cellphone ay naglalaman ng parehong ebidensya na madalas matagpuan sa mga cellphone ng mga kriminal na katulad niya. Sa kabuuan, si Sanjay ay isang masungit, masamang ugali at morally corrupt na tao. Ngunit agad siyang umamin sa kanyang krimen nang harapin siya ng mga pulis na nakakapagtaka para sa karamihan. Ngunit ang iba pang mga taong sangkot sa insidenteng ito ay patuloy na tumatanggi sa kanilang mga pagkakamali. Sila ay matigas ang ulo sa pag-iwas sa pananagutan. Mula sa admin ng ospital hanggang sa gobyerno ng West Bengal, ay lahat nagkakaisa sa kanilang pagsisikap na itago ang issue. 30 na tao ang mga in-interview ng pulis at kahit isa sa kanila ay wala talagang umaamin. Ang unang hakbang sa kasuklang-suklam na pagtatago ng katotohanan ay ginawa ng Assistant Superintendent ng RG Kar Medical College na unang tumawag sa mga magulang ni Dr. Momita upang ipaalam sa kanila na ang kalagayan ng kanilang anak ay sobrang malubha. Pagkatapos ito, tinawagan niya muli ang mga magulang at sinabi nagboluntaryo ang doktora na tapusin ang kanyang sa loob ng ospital. Dahil sa balitang ito, nagkaroon ng pagdududa ang mga magulang na hindi naniniwala na maaring gawin ito ng kanilang anak. Agad silang nagmadali patungo sa ospital.
Ngunit pinigilan sila ng mga pulis na makita ang labi ng 3 oras. Hindi sila pinayagang lumapit kay doktora at persahan itong nilagay sa isang kwarto. Nang dumating ang oras para maghain ng FIR or First Information Report, sa halip na isampa ito bilang kaso ng pag-atake, sinampa lamang ito bilang kaso ng voluntaryong pagtapos ng sariling buhay. Na magprotesta ang mga magulang na nagluluksa, tinanggihan sila sa dahilan na lahat ng aspeto ay titingnan lamang kapag dumating na ang ulat mula sa autopsy. Nang dumating ang resulta ng autopsy, natuklasan na may humigit kumulang 150 mg ng likido ng lalaki ang natagpuan sa maselang bahagi ng katawan ng biktima. Ang nakakatakot ang detalye na ito kasabay ng matinding pinsala na natamo ay nagbigay daan sa mga doktor at sa mga magulang ni Dr. Momita na isipin na siya ay posibleng biktima ng pangahalay ng gang. Tinanggihan ng Kolkata Police sa mga ganitong pahayag bilang mga chismis. Sinasabi na imposibleng matukoy ang likido ng lalaki mula sa maraming individual gamit lamang ang mata sa panahon ng autopsy. Ang kanyang ama ay naging bukas sa pag-aakusa sa mga otoridad ng ospital sa pag-antala ng investigasyon na lalong nagpapalakas ng galit at pagkabigo sa publiko at sa kanyang mga kasamahan. Si Dr. Ghosh, ang punong guro ng RG Kar Medical College, ay nagpadala ng kalupitan at kawalang katarungan sa pinakamasamang antas. Isang estudyante na para na niyang anak ang naging biktima ng marahas na pangyayari sa kanyang sariling institusyon. Ngunit tantanungin siya ng media tungkol sa seguridad ng ospital at proteksyon ng mga doktor, nagbigay siya ng nakakapangilabot na tugon sa halip na ipahayag ang pagsisisi o pagtalakay sa mga nakaraan upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Tinanong pa niya sino ang nagbigay ng payo kay Dr. Momita na pumunta sa seminar hall na mag-isa sa gitna ng gabi. Siya ay nagpunta roon na mag-isa at kung anuman ang nangyari, siya ang may pananagutan. Ang mga pahayag ni Professor Ghosh ay nagdulot ng galit na nagpaapoy sa damdamin ng taga-Kolkata at sa buong India. Dahil dito napilitang magbitiw si Professor Ghosh sa kanyang posisyon. Ngunit sa sandaling iyon, agad na pumagitna ang gobyerno ni Mamata Banerjee sa West Bengal at inilipat siya sa ibang kolehiyo. Higit pa rito, nagsimula magpa-renovate ang ospital malapit sa seminar room. Nalabag sa protocol sa isang eksena ng krimen. Lahat ito ay bahagi ng isang pananabutahe at halatang may tinatago ang ospital. Si Chief Minister Mamata Banerjee bilang isang babae ay tila mas pinili ang politika kaysa sa pag-unawa sa sakit ng kapwa niya babae. Ang High Court ng West Bengal ay nagbigay ng suo moto na atensyon sa sitwasyon. Ang suo moto ay isang termino na nangangahulugang sa sariling pagkilos. Sa madaling salita, ito ay kapag ang isang hukuman o otoridad ay kumikilos sa sarili nilang mga kamay, kahit na walang humiling o nagreklamo. Halimbawa, maaring magsagawa ng aksyon ng isang hukuman sa isang issue dahil sa kanyang sariling pagnanais na tugunan ito. Inutusan ng korte si Professor Sandeep Ghosh na mag-leave na agad at binigyan siya ng babala na kung hindi siya maghahain ng leave request, maglalabas ang korte ng utos para sa kanyang dismissal. Nakinig din ang korte sa mga hinaing ng mga magulang ni Dr. Momita at agad na inilipat ang kaso mula sa pulisya patungo sa Central Bureau of Investigation or CBI. Dumating naman ang CBI team sa Kolkata at nakipagpulong sa mga magulang ng Dr. Momita. Iniulat sa kanila ang progress ng kaso. Pinaghihinalaan ng mga magulang ni Dr. Momita na hindi nag-iisa si Sanjay Ray at ang mga ulat ng mga doktor ay nagpakita rin na hindi siya ang nag-iisang sangkot sa nakakatakot na nangyari sa kanilang anak. Maraming detalye ang hindi pa sinisiwalat sa ngayon. Naniniwala ang pamilya ng doktora na may mga doktor ding kasabwat sa krimen. Sa kanilang pananaw, ang kanilang anak ay naging biktima ng politika ng mga nakakataas na doktor at sinakripisyo sa ngalan ng propesyong medikal. Kaya naman ang administrasyon ng ospital, ang pulisya at ang gobyerno ay nagsusumikap na itago ang issue. Ang CBI ay nagsagawa ng investigasyon sa dating punong guro ng ospital, si Professor Ghosh, pati na rin sa mga doktor at mga staff na naka-duty kasama si Dr. Momita ng gabi na huli siyang makita. Upang makamit ang hustisya para kay Dr. Momita at upang wakasan ang malupit na laro ng pagsasakripisyo, 2,000 doktor sa India ang naglunsad ng pakikibaka. Itinigil nila ang lahat ng serbisyong medikal maliban sa mga emergency. Nagtalaga rin sila ng mga tamang SOPs para sa mga night duties ng mga babaeng doktor, pati na rin ang iba pang mga pasilidad. Ang pakikibaka ng mga doktor sa India ay maaring magtagal
At dulot nito ang mga pasyente na walang magawa ay maaring humarap sa panganib ng pagkasawi. Nawala ng tiwala ang mga doktor sa batas, pati na rin sa gobyerno ng India. Ang kanilang hiling ay ang gobyerno na gumawa ng konkretong hakbang upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong mga insidente. Nakakabilib na si Rimjim Sinha mula sa Kolkata ang unang nagbigay ng tinig. Si Rimjim Sinha, isang social activist at NGO worker, ay nagpost ng mensahe bandang gabi ng August 14 nang ang India ay naghahanda na ipagdiwang ang ika-78 na anibersaryo ng araw ng kanilang kalayaan. Siya ay umalis ng kanyang bahay at tumabas sa kalsada. Ang kanyang post, "Reclaim the Night." Ito ay ginamit niya para sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Dito nagsasaad na ang mga babae ay may karapatang maging malaya at makaramdam ng seguridad, lalo na sa gabi. Pagdating ni Rimjim sa mga kalsada, ang Kolkata ay sumunod at ang mga kalsada ay napuno ng mga babae na hindi pa nagtipon ng ganito karami dati. Ang slogan ay nagkakaisa, bigyan ng proteksyon ang mga babae. Ngayon ang slogan na ito ay umabot sa bawat sulok ng India, sa bawat tahanan, opisina at sa mga pamilihan. Ngunit sa kabila nito, tanging katahimikan at kawalang kilos ang kanilang nakukuha. Ang tanging ingay sa katahimikan ay ang mga politikal na akusasyon, mula man sa gobyerno o hindi. Sa kabilang banda, ang mga pulis sa Kolkata ay hindi tumutugon sa mga kahilingan ng proteksyon ng ama ni Dr. Momita. Tila wala pang sagot ang gobyerno ng India o ang lipunan sa mga tanong na kung hanggang kailan matatapos ang kalupitan sa mga babae. Ang insidenteng ito ay isang malalim na basakit sa India. Mahalaga itong pag-usapan dahil tuwing may ganitong insidente sa isang babae saan man dako ng mundo, nanginginig ang damdamin ng bawat babae, pati na rin ng bawat lalaki na mahal ang kanilang ina, asawa, kapatid na babae o anak na babae. Dahil sa lahat ay pwede itong mangyari. Ang kaso na ito ay patuloy pang umuusad at umaasa tayo na makakamit ni Dr. Momita Debnath ang tunay na katarungan at kapayapaan. Asahan niyo na bibigyan namin kayo ng mga updates tungkol sa pag-unlad ng kanyang kaso. Pansamantala, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Naniniwala ka ba na si Sanjay Ray lang ang gumawa nito kay Dr. Momita? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!